paano magtanim ng dragon fruit, no? So, sabi po ni Sister Opie, ay kung gusto mong magtanim nito, merong mga tutulong sa iyo para makapagtanim ka. Pero, bago nila gawin yon, ay kailangan nilang suriin yung lupa. No? Susuriin nila yung lupa. Kung ito ba ay maganda, ano po, kung ito ba ay pag tinanim mo yung dragon fruit, ay sigurado mo. Ano po, kasi mahirap nga naman magtanim. Pagkatapos, daraan ang ilang taon, ay wala ka naman palang bunga. Hindi po ba? So, sa atin, sa tayo, sa simpleng pagtatanim, ay wala naman tayong problema kasi minsan pag tatanim tayo ng mga puno o meron tayong mga puno ng mangga, diba? Ang ginagawa natin, tinatanim na lang natin yun eh. Sabi natin, sino pwede itong maitanim? Diba? Yung sa bakura natin, tatanim natin yan. Ano yung klase ng lupa? Diba? Pag nagtatanim tayo, tanim lang tayo ng tanim eh. Diba? Diba ganon? So kasi, wala naman tayong alam. No? Hindi katulad ng mga yung dalubhasa sa pagtatanim, talagang bago sila magtanim ng saging, ng mangga, sa isang malawak na taniman, sinusuri nila muna yung lupa. Para malaman nila kung ito ba ay magandang lupa. Ano po? Dito, kung mapapansin nyo, meron diyaang, noon ang akala ko, ano yan eh, yung kalamansi, yung puno dyan, nakikita nyo ba yon? O, yun. So, doon ko lang nalaman na dalandan pala ito. Pero napakatagal na yan. Ano, tingnan nyo, napakatagal na niya. Pero, nakita nyo ba nang may bunga? Wala, di ba? So, depende sa lupa na pagtataniman mo para magbunga ang isang halaman o puno na itatanim mo. No? Ganun din po na sa ating spiritual na pagtatanim. Alam natin, dahil natalakay na po natin, no? May iba't ibang klase ng puso ng tao. No? Ito po yung klase ng lupa, yung puso ng tao. At yung inahasik po, ay yun yung salita ng Diyos. Di ba? No, ito po ay natalakay natin itong mga nakaraang linggo. Naalala niyo po ba yung mga iba't ibang klase ng lupa? No, yung lupang tigang, lupang mabato, lupang madamo. Yun yung huling tinalakay ni Pastor JP. No, kung saan ay matinik. No, ang daming tinik na pwedeng humadlang para hindi tayo lumago para hindi lumago ang salita ng Diyos sa ating puso. At ngayon naman po, dumako po tayo sa isa pang uri ng lupa na binanggit ng Panginoon sa kanyang mga talinhaga. Ano po ito? Ang ating teksto po ay matatagpuan po natin sa Lucas chapter 8, verse 15. Ano po? Isang verse lang po ito. Maikli lang po. Lucas chapter 8, verse 15. No? Kung nakita niyo na po, pwede po bang sabay-sabay po natin itong basahin? Tayo po tayo. Ayan po. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Ang mga nasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. Sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga. Yan, salamat po. Makakaupo na po kayo. So, ang ikaapat na uri ng lupa ay ang matabang lupa. Ito po ay tumutukoy sa puso ng tao. Po, sa umaga pong ito, tayo po ay nagpapatuloy sa ating tema, yung pagsusuri sa apat na klase ng lupa na nasikan ng salita ng Diyos. Ngayon po ay talakayin po natin yung lupang mabuti, mataba, mabuting puso. Pero bago po yan, saglit po muna tayo manalangin. Dakilang Diyos amang nasa langit, salamat po muli sa pagkakataong ito, sa ibibigay niyo pong mensahe sa amin sa umagang ito. Dalayan po namin, Ama, na
samahan po kami ng inyong banal na Espiritu. Ituro po sa amin ang mga katotohanan na matatagpuan mo namin mula sa iyong mga salita. Hiling po namin, Panginoon, na buksan niyo po ang aming mga spiritual ears upang tunay na marinig namin, Panginoon, ang mga katotohanan na aming pag-aaralan sa umagang ito. Hiling po namin, patnubayan nawa kami ng banal na Espiritu hanggang sa matapos ito, Panginoon. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron lamang po akong 2 punto po, ang nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito. So, ang unang punto po ay katangian ng mabuting puso, o yung mabuting matabang lupa. At ikalawa, ang bunga ng ang bunga nito. So, yun po, 2 punto lang po. Dumako po tayo sa unang punto. Po, sabi po rito ay ang mga nahasik sa matabang lupa ay nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Ano po? Kung ang tao po ang tatanungin, ano po, paano po natin masasabi na ang isang tao ay may mabuting puso? Kasi ganyan po, di ba? Tayo po, nakikita natin yung mga ginagawa ng ating kapwa at sa pamamagitan ng ginagawa nila, nakikita po natin na itong taong to mabuti puso nito. Na po? No, paano natin nasasabi yun? Di ba kapag nakikita natin yung tao ay matulungin. Ano po? Kapag ang tao matulungin, masasabi talaga natin, no, ay itong taong to may mabuting puso to. Di ba? O minsan, yung mga taong magaling makisama, yung mga taong laman ng simbahan, palasimba, paladasalin. So, para sa atin po, ito po ay masasabi natin na sila ay may mabuting puso. Bakit? Kasi nakikita po natin, maganda yung ginagawa nila. Ano po, di ba? So, nandiyan po ba kayo? So, yun po. So, dito po yung matabang lupa na binabanggit ay ito po yung mabuting puso ng isang tao. Na po, para maliwanag. Matabang lupa ay tumutukoy sa isang mabuting puso. So, tanong ko po sa inyo kanina, paano natin masasabi na may mabuting puso ang isang tao? So, para sa atin, nasasabi natin to dahil ang taong yon ay matulungin, magaling makisama, laging laman ng simbahan, madasalin. So dahil po ron, nasasabi natin na mabuting puso. May mabuting puso, no? Isang tao. Pero dito po sa ating teksto, ay makikita po natin yung tunay na katangian, no, ng isang taong may mabuting puso. No? Ito po ang sinasabi ng teksto. Ang sabi rito, ang mga katangian ng isang taong may mabuting puso ay, sabi rito, nakikinig. Ano po? Nakikinig. Ito, sabi rito, ang mga naghasik naman sa matabang lupa, no, tumutukoy sa mabuting puso, ay ang mga nakikinig na salita ng Diyos. Dito sa text ng ating binasa, no, isa sa katangian ng isang taong may mabuting puso ay nakikinig. So, tuwing linggo, naririto tayo sa church. Ano ginagawa natin? Nakikinig. No? So, nakikinig. So, narito tayo para sumamba, mag-worship kay Lord, no? Mag-worship kay Lord, syempre, makinig. So, nakikinig. So, kaya lang po, minsan, may mga Kristiyano nang matagal nang nagsisimba. Di ba? Matagal nang umattend ng mga Bible study. Pero, kung mapapansin natin, may siguro lilipas ng 5 to 10 years na narito tayo, laman tayo ng simbahan, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Sa Bible study, ganun din. Di ba? Pero, merong iba na parang walang paglago. Alam niyo yon?
parang baby Christian pa rin. Bakit? Kasi sa 5 hanggang 10 taon na pagiging Kristiyano ay dapat ay ikaw na yung nag-aalaga. Di ba? Pero merong mga Christian na sa ganong edad, alagain pa rin. Pero kung mapapansin mo, kung makikita mo, ay laging laman ng simbahan. Nakikinig, ganun din sa Bible study. Pero tingnan po natin, minsan po kasi, iba yung pagkakaintindi natin eh. Ano ba talaga ang kahulugan ng nakikinig? Pag sinabing nakikinig, ano ang kahulugan nito? Para maintindihan natin, bakit meron na hindi lumalago at may lumalago? May mga Christian na bagamat matagal na silang Christian ay hindi sila lumalago at may mga Christian, minsan saglit lang o 3 years, 5 years, nakita mo malagong-malago na eh. No? So, ito po ay may kinalaman sa pakikinig. Isa sa katangian ng mabuting puso. So, ang pakinig po, halimbawa, ito bigyan ko po kayo ng halimbawa. Dalawang tatay. Dalawang tatay. So, yung isang tatay ay paalis siya ng bahay. No? At may iwan yung anak niya. Sabi niya dun sa anak niya, "Anak, aalis ako. Gusto ko, pagbalik ko, malinis na yung bahay." No? So, inutusan niya yung anak, sinabihan niya yung anak na pag alis niya, pagdating niya, ay dapat gusto niya makita na malinis yung bahay. So, ang sinabi, nung anak, "Sige po, tay, wala pong problema, ako na bahala sa bahay rito. Pagdating niyo, malinis na to." So, yun yung isang tatay at anak. Ito namang isang tatay at isang anak, sabi niya dun sa anak niya, "Anak, aalis ako." Ganun din. "Gusto ko, pagdating ko, malinis ang bahay." So, yung anak, hindi sumagot. Hindi siya sumagot, tahimik lang siya. So, umalis ang tatay. Sa tingin niyo po, sino yung nakinig? Yung isang tatay na sinabihan ng anak at sumagot yung anak o yung isang anak na parang wala lang? Sino nakinig? Sino nakinig? Hindi pa natin alam. So, ito po, dumating yung isang tatay, yung tatay na sumagot yung anak, pagdating niya, no? Ang dumi pa rin ng bahay. Ang dumi pa rin, pero sumagot yung anak, di ba? Ang sabi niya, "Opo tay, maglilinis ako." "Huwag kayong mag-alala, pagdating niyo malinis na yan." Tapos yung isang tatay naman, dumating naman na hindi naman nagsalita yung anak niya nung sinabihan niya ito. Pero pagdating niya, nakita niya, "Wow, ang linis ng bahay." Sino ang nakinig? Ito o ito? Yung tahimik. Hindi siya sumagot. No? Pero, gumawa siya, tumugon siya doon sa utos ng tatay. So, ang pakikinig po, no, ay ito po yung pagtugon doon sa mga mensaheng ating naririnig. Kaya hindi po nakapagtaka bakit merong mga hindi lumalago. Sabi nila, nakikinig sila. Pag tinanong sila, "Nakinig ka ba kay pastor?" "Opo, nakinig ako. Ang ganda-ganda ng bisahe. Bless na bless nga po ako eh." Pero, hindi mo naman makakitaan ng paglago. Meron naman tahimik lang, pero nakita mo na lumalago sila sa kanilang Kristiyanong pamumuhay. So, yung pakikinig, ang tunay na kahulugan ng pakikinig, ito po yung aktibong proseso ng pagtanggap at pagtugon sa mga utos o mensahe. Tumutugon ka doon sa mensaheng iyong naririnig. Di ba? Tayo po bilang sa ating pong mga personal na mga devotion, meron tayong, pag nagbabasa po tayo ng Bible, meron may mensaheng ibinibigay sa atin si Lord eh. Di ba? Ang tanong, yung mensahe bang yon ay ating pinakinggan? O katulad po tayo ng isang bata na sumagot lang siya pero wala naman siyang ginawa. Minsan hindi naman kailangan na sumagot ka eh. No?
para lang masabing nakinig ka. Pero pag tinugon mo yung utos, doon masasabi, pinakinggan mo talaga. So, ang pakikinig ay ang aktibong proseso ng pagtanggap at pagtugon sa mga utos o mensahe. Marami po tayong mensaheng napapakinggan. Ano po, yun nga sinasabi ko, linggo-linggo naririto tayo. Pero, kamusta po? Ilan mensahe ang tinugunan nyo? Ilan mensahe ang tinugunan ko? Ano po alam niyo po kung tayo po ay tutugon sa mga mensaheng ating naririnig, malamang hindi lang po 4 o 5 ang ating daughter church. Marami. Bakit? Dahil maraming tumugon sa mensahe ng Diyos. Ano po? So ito po yung pakikinig. No? Kailangan tumugon sa mensahe. Kaya po, bilang mga Christian, no, hindi lang po hanggang tenga. May pagsunod. So sa pagsunod po, ay may mga bunga. Ano po? So isa sa katangian ng mabuting puso ay yung nakikinig. So ano pa po? Ang sabi rito, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos ay nag-iingat nito. Ikalawa, katangian ng mabuting puso, nag-iingat. Ano po? Ang isang Kristiyano na may mabuting puso, inaalagaan ang salita ng Diyos sa kanyang puso, tapat at malinis. Di po ba? Hindi niya ito hinahayaan na mawala. Hindi niya ito hinahayaan na hindi, ang ginagawa niya rito ay parang iniingatan niya parang isang kayamanan. Ano po? So, kapag ang salita ng Diyos ay iningatan natin sa ating puso, ay marami pong mga maidudulot nito sa ating buhay, mga magandang bagay, lalong-lalo na po sa ating spiritual na buhay. Ano po? So, ang tanong, sino po ang nag-iingat ng salita ng Diyos sa kanyang puso? Lahat tayo, dapat lahat tayo. Ano po? So, isa po sa katangian ng pusong ang mabuti ay iniingatan ang salita ng Diyos. Hindi niya ito hahayaan na mawala sa kanyang puso. So, ano pa po? Sabi rito, nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat, malinis, sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga. Pagtitiyaga, isa sa katangian ng mabuting puso ay ang pagiging matiyaga. Ano po? Pag sinabing matiyaga, ano ba ibig sabihin nito? Alam niyo po, tayo na mga manampalataya ay ang dami po nating mga kinaharap na pagsubok. Di ba? Marami tayong kinaharap na pagsubok. Yan po talaga ang buhay ng isang manampalataya. Punong-puno ng pagtitiis. Di ba po? So kinakailangan nadoon sa isang Kristiyano na lumalago yung isang katangian ng mabuting puso, yung pagiging matyaga. Ano po ang tanong? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging matyaga? Ano? Di ba? So itong pagiging matyaga, halimbawa ako, meron akong tinuturuan, no? Mga dinidisciple. So, yung mga dinidisciple po natin, ang hirap turuan. 'Di ba? Magko-quit ka ba? Pag nag-quit ka, wala kang tiyaga. 'Di ba? Ang pagtitiyaga, hindi ka dapat humihinto. Dapat pinagpapatuloy mo. Ang pagtitiyaga, sa kabila ng ating mga nararanasan na kahirapan, no, na mga pag-uusig, tayo po ay nagpapatuloy, nagpupursige tayo. Na kahit mahirap ang buhay bilang isang manampalataya, ipinagpapatuloy po natin ito. Di ba? Pinagpapatuloy natin ito. Ang pagtitiyaga po ay wala po itong kapag ang isang tao matyaga siya, no, ay wala po itong kumbaga hindi po siya may inis. Walang halong pagkainis ang pagtitiyaga. Walang halong, yung nag-aalborotoy. Alam niyo yun? Nag-aalboroto. Di ba? Parang nagwawala. So, ang magtitiyaga ay walang halong pagkainis at pagkaalborotoy.
No, sa mga tinuturuan natin, sa mga dinidisciple natin, kapag mahirap silang i-disciple, at parang, ano ba, nakainis ka na, ah. Ang tagal-tagal ko na, ang tagal-tagal na natin tinuturo to, hanggang hindi mo pa rin makuha. No, halos pagalitan mo na yung eh, hindi po yun ang pagtsatsaga. Kasi ang tunay na pagtsatsaga ay walang halong pagkainis. Kasi sa kabila ng pagpapatuloy mo na mahirap silang turuan, at alam naman natin, iba-iba naman ang level ng isip ng tao, yung kakayanan ng tao, di ba? May mahirap turuan, may madali, so iba-iba. So, yung pagtsatsaga, yung ginagawa mo sa kanila na hindi ka naiinis, bagkus ito'y ginagawa mo na may pagmamahal. Ano po? No? Ito yung mga bagay na meron katangian ang isang mabuting puso. Pagtsatsaga. Ano po? At alam natin na mayroong mga bunga. Ang pakikinig, ang pag-iingat, at ang pagtsatsaga. Ano po? Ito ay may bunga. Ano po? At ang bunga po nito, no? Ikalawang punto po natin, ang bunga. Sabi rito, at sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Ano po? Kailangan po natin ng salita ng Diyos sa ating puso sapagkat alam natin na itong salita ng Diyos mapapagkatiwalaan nito eh. Noong hindi pa tayo mga Christian, no? Hindi tayo mga Kristiyano, kayo ba ay sumasang-ayon sa sinasabi ng Bible? Meron hindi, meron di ba? Pero kadalasan hindi tayo sang-ayon. Bakit? Kasi wala nga pagtitiwala. Ngayon, kapag ang salita ng Diyos na ihasik sa puso mo, ikaw ay nakinig, iningatan mo ito, at naging matyaga ka, ay ang isa sa magiging bunga nito ay ang pagtitiwala. No? Ikaw ay matututo magtiwala sa sinasabi ng Bible o dito sa salita ng Diyos. Ang ating pakikinig at pagsagawa nito, pagsunod at ng utos ng Diyos, ay natututo tayo magtiwala sa Kanya. Natututo tayong ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Na po, isa sa bunga na pagtitiwala sa Kanya. Isa pa po, kaligtasan. Kapag tayo po nagtiwala sa sinasabi ng Bible at sinunod po natin ito, pinakinggan po natin, magkakaroon po tayo ng kaligtasan. Hanggat hindi po natin pinakikinggan ang salitang ito, wala tayong kaligtasan. Diba? Hindi maliligtas ang matigas ang ulo, ang mga hindi nakikinig sa salita ng Diyos. So, isa sa bunga po ay ang kaligtasan. Ano po? Ano pa po? Pangatlo, kakayanan na tumugon sa kanyang salita. Ano po? Yung kakayanan natin. Hindi naman natin kayang sundin ang salita ng Diyos eh. Pero dahil sa mga tayo ay nahasikan nito, at tayo ay nakakapag-aral ng salita ng Diyos, ang ginagawa ng salita ng Diyos sa ating puso, binibigyan niya tayo ng unti-unti na kaya natin tugunin ang mga sinasabi ng Bible. Anong tugunin? Kaya natin sundin. Di ba? Kaya nating yung mga bagay na hindi natin nagagawa, dahil nga ang gusto ng ating layaw ay ipansarili natin, ngayon, dahil sa salita ng Diyos na ating napakinggan at iningatan, nagkakaroon tayo ng kakayanan para sumunod sa Kanya. Nagkakaroon ng koneksyon tayo dun sa salita ng Diyos na dati ay wala naman. Ano po? Ito po yung mga bunga ng ating pakikinig, ng pag-iingat at pagtitiyaga sa salita ng Diyos. At ito po ay makikita doon sa mga taong mayroong mabuting puso. Ano po? Itong mga nakaraang linggo ay ating sinusuri yung mga klase ng lupa na sinabi ng Panginoon sa kanyang talinghaga. At ito nga ang mga klaseng lupang ito ay tumutukoy sa ating puso. Po, ang tanong po, saan po tayo kabilang doon? Kung tayo po ay hindi kabilang dito sa mabuting lupa,
ay meron pa naman po tayong pag-asa. Bakit? Ang Diyos na lumikha sa atin, ang siyang may kakayanan para ibigay sa atin ang isang mabuting puso. Alam po natin na ang Diyos ang lumikha sa ating pagkatao. Siya lang din ang may kakayanan para baguhin ang ating puso. Kung napapansin po natin sa ating mga sarili, no? Ang tagal-tagal ko ng Kristiyano. Tagal-tagal ko nagsisimba. Parang hanggang ngayon nakaupo pa lang din ako rito. Wala naman akong ginagawa. Suriin po natin ang ating mga sarili. Suriin po natin. At kung hindi po natin makita ang mga katangiang ito, hingiin po natin sa Diyos. Tiyak na ito ay pagkakaloob ng Diyos sa atin. Ano po? Dito na po tayo magtatapos. Bilang mga mananampalataya, kinakailangan makita natin. Tayo po nakakaalam nun sa ating mga sarili. Nasa atin ba itong mga katangiang ito ng isang mabuting lupa? Yun nga po sabi ko, kung wala, hingiin natin sapagkat walang imposible sa Diyos. Ipagkakaloob niya na tayo ay bigyan niya ng isang mabuting puso. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Ang Diyos din ang may kakayanan nito para gawin ito sa ating buhay. So, salamat po at pagpalain po tayo ng ating Diyos. Saglit po tayong manalangin. Dakilang Diyos, amang nasa langit, salamat po Ama sa paalala niyo po sa amin sa oras na ito. Salamat po sa mga mensahe at mga nakarampang mensahe, Lord, na tungkol po sa mga klase ng puso ng tao. Ama, kung hindi po namin makita sa aming mga sarili, yung mga katangiang ito, bilang may mabuting puso, sa mga oras nito, Father God, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Patawarin niyo po kami, Father God, sa aming pong mga pagkukulang, sa mga bagay na aming nagawa, Lord. Siya sa atin niyo po ang aming mga puso, linisin niyo po ito ng banal na dugo ng Panginoon Kristo. At sa mga oras na ito, Ama, lumikha ka sa amin isang mabuting puso, na kung saan ang salita mo ay aming may ingatan, aming pakikinggan, at kami magiging matyaga sa lahat ng pagsubok na aming mararanasan. Nang sa gayon, Panginoon, makita namin sa aming mga sarili ang mabuting pusong ito, Panginoon. Lumikha ka sa amin, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Nang sa gayon, makita po ang patuloy naming paglago, spiritual na paglago at paglalim ng aming pagkakilala sa Panginoon Kristo. Dahil dito, Panginoon, ay kami rin ay magamit para sa paglawak ng iyong kaharian dito sa lupa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.